Magandang araw po sa lahat. Welcome po dito sa ating press conference ngayong hapon po ng Biyernes, September 19, 2025 para po sa updates ng ating binabantayang sama ng panahon na si Tropical Cyclone Nando. Ito pong press conference na ito is being live stream at our official DST Pag-asa Facebook page at sa atin pong official YouTube channel. Kasama po natin ang ating mga media partners na andirito po ngayon at ating mga ilan po sa ating mga key officials. And to officially start this press conference, let us hear from our DST Pag-asa Administrator to give us a message, Dr. Nathaniel T. Servando. Magandang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kaibigan at partners from the media na nandito ngayon for joining us in this very important press conference. Also for those following us through online at ganon din from other agencies involved in the disaster management. At of course, mga kasamahan namin sa Pag-asa. Kami ay magbibigay ng latest update about Tropical Storm Nando. For now, storm category siya, but habang ito ay papalapit sa ating bansa, particularly sa northern portion ng ating bansa, inasahan natin na ito ay lalakas pa at tomorrow, posible itong maging isang typhoon, and by Monday, may posibilidad na ito ay magiging super typhoon. And of course, as projected, tomorrow, magiging typhoon and then super typhoon at magdala ito ng malakas na hangin at malakas na mga pag-ulan, particular na sa mga lugar na direktang matamaan ng bagyong Nando. Ang bagyong Nando, ito ay pang-apat na weather disturbance for the month of September at pang-14 for this year. Now, given this development, tomorrow, maaring mag-raise tayo ng signal number 1 habang ito ay kumikilos papalapit sa ating bansa. At of course, in-expect natin na tataas pa ito ang storm signals. At base sa aming pagtataya, maaring ang pinakamataas na signal, number 5, ay maaring itaas. Particularly sa mga lugar na direktang tatamaan, particular na ang northern portion of Luzon. Kung hindi magkaroon ng pagbabago sa kanyang takbo, ito ay dadaan very close to Babuyan Islands by Wednesday. So, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na tutukan at sundan ang mahalagang impormasyon na ibibigay ng Pag-asa through the regular typhoon bulletins, storm bulletins na ipalabas ng Pag-asa every 3 hours. At as much as possible, mas maaga, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga lugar na direktang tatamaan ng bagyong Nando, na as early as now ay kumilos na, no? Make sure na ligtas ang kanilang mga tahanan at sundin ang maaring aksyon na ipairal ng kanilang mga local leaders para maibsan, ma-minimize ang impacts nitong Nando. No? Ito'y may dala ang panganib muli dahil sa lakas na hangin at malakas na mga pag-ulan na magdulot ng mga pagbaha, landslides, at storm surge sa mga dalampasigan. Ibigay ng aming mga kasamahan ang pinakadetalye ng bagyong Nando, kailan ito direktang umpisang maranasan at kailan ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, we encourage everyone to remain vigilant, prepared, and as much as possible, nakikiusap po kami na tulungan po kaming i-disseminate ang mahalagang informasyon sa ating mga kababayan, kapitbahay, at para mas disseminate ang information, especially yung mga updates. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.
Thank you very much, Dr. Nathaniel Servando. At ngayon naman po, para po sa karangdagang updates at iba pang impormasyon para sa binabantayang Tropical Storm Nando, tawagin na po natin ang duty forecaster at weather specialist from the Weather Division, Engineer Benison J. S. Tareja. Magandang hapon po. Meron tayong update as of 2 in the afternoon regarding kay Tropical Storm Nando with international name po na contributed ng Philippines na Ragasa. Ito pong si dating bagyong Mirasol po ay patuloy na lumalayo sa ating kalupaan at nandito na sa may southern portion of China, so wala na po siyang direktang epekto. Pero itong si Tropical Storm Nando patuloy po yung paglapit sa ating kalupaan. Huli itong namataan, higit 1,000 kilometers pa rin, silangan ng Central Luzon as of 1 in the afternoon at taglay pa rin po ang hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos po ito westward or pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, medyo malayo pa po yung sentro nitong si Nando. Subalit kung mapapansin nila, yung outer cloud bands nakaka-apekto na in some areas of Bicol region and Samar Island. So mayroong mga kalat-kalat na ulan doon. Habang yung southwest monsoon or hanging habagat, kung mapapansin natin, hindi pa ganun kalakas. No? Subalit sa paglapit nitong si Bagyong Nando sa mga susunod na araw, ay mag-enhance or magpapaibayo po ito ng southwest monsoon na siya magdadala rin ng pag-ulan doon sa mga lugar na malayo doon sa path ng bagyo. Yan. So ito po yung ating latest official track regarding po kay Tropical Storm Nando. Within the next 24 hours or by tomorrow, possible po na lumakas pa ito bilang isang typhoon at base rin sa ating latest track, pagsapit po ng Lunes ay posibleng lumakas pa ito into a super typhoon. So yung typhoon intensity po natin, minimum of 120 kilometers per hour. So malakas na hangin na po yun. Habang yung super typhoon, minimum of 185 kilometers per hour from Monday up until Tuesday. Yan yung possible na maramdaman na hangin ng ating mga kababayan dito po sa may extreme northern Luzon. Kung pagbabasihan naman po natin yung lawak ng bagyo, no, ang diameter niya 800 kilometers po sa ngayon. So yung radius niya is around 400 kilometers from the center hanggang doon sa dulo po ng bagyo. So kung itong path ng bagyo ay i-consider din natin yung lawak niya, posibleng mahagip po ng malakas na hangin talaga itong malaking bahagi ng northern Luzon plus itong lalawigan po ng Aurora. Ito yung mga most likely mga lugar na magkakaroon ng mga wind signals from number 1 up until number 5. Ito po ay estimated location lamang. Okay. So regarding naman po sa ating mga lugar na posibleng magkaroon ng mga wind signals, ito po ay projected lamang during the passage of Nando. Simula po bukas, magtataas na tayo ng mga wind signals dito sa may eastern portion ng northern Luzon. Pero habang lumalapit itong si Bagyong Nando, most likely ito yung mga lugar na magkakaroon ng mga wind signals from number 1 up to number 5 dahil ito po ay ine-expect or mataas ang chance na maging isang super typhoon. Kung pagbabasihan po natin yung latest track, ito yung mga areas na posibleng magkaroon po ng signals number 4 and number 5, yung southern portion of Batanes at yung Babuyan Islands, posibleng magkaroon ng signal numbers 4 and number 5. Hindi rin natin nirule out na itong mga nasa northern part ng mainland Cagayan, kabilang na yung Santa Ana, Gonzaga, Apari, Ballesteros, inyong mga lugar na maaaring magkaroon din ng malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyong posibleng maging super typhoon by then. At yung hilagang bahagi din po ng Apayao and Ilocos Norte, posibleng magkaroon din ng malalakas na hangin. Other portions of Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region, plus Aurora nga, maaaring magkaroon ng wind signals from number 1 up to number 3. At depende pa rin po ito, no? At sa mga succeeding bulletins po natin, medyo nagbabago ng bahagya yung track nitong si Bagyong Nando. So posibleng mas madagdagan pa yung mga lugar na magkakaroon ng mga wind signals dito sa may Pangasinan, northern portion of Nueva Ecija. Depende na rin po sa posibleng maging lawak niya once papalapit na siya dito sa may Luzon. On the other hand, ito naman po yung mga lugar na posibleng magkaroon ng significant na ulan, ibig sabihin minimum of 50 millimeters na rainfall per day during the passage of Nando sa araw po ng Lunes at Martes. So ito yung most likely magkakaroon po ng mga yellow advisory, orange advisory, red advisory. At kung ifo-forecast po natin yung path mismo ng bagyo, maaaring magkaroon ng around more or less 200 millimeters po or higit pa na dami ng ulan dito sa may Cagayan, Batanes, Apayao, Ilocos Norte.
Habang sa paglapit nitong si Bagyong Nando dun sa may extreme northern Luzon, mag-e-enhance po ito ng habagat. No? So ine-expect din natin na magkakaroon ng significant na ulan dito po sa mga lugar again na malayo po dun sa Bagyo. Kabilang na yung Zambales, Bataan, down to Occidental Mindoro, lalawigan ng Antique, Aklan, and Palawan. Maring humigit po sa 100 millimeters ang dami ng ulan kada araw. At yung Metro Manila, posible rin po yung mga nearby areas pa dito sa may Central Luzon, sa may Calabarzon, other parts of Northern Luzon pa. Minimum of 50 millimeters per day po sa mga sa araw po yan ng particularly Sunday, Monday, and possibly hanggang Tuesday pa po, hanggang nasa loob pa po ng par itong si Bagyong Nando. Pagdating naman po sa daluyong, bukod dun sa lakas ng hangin at saka sa lakas po ng ulan, pakibantayan din po yung daluyong or storm surge, no, dahil malakas na bagyo po ito. No? So ini-expect natin na magkakaroon talaga sa initial issuance pa lamang ng babala ng daluyong dito po sa may Batanes at sa may northern coast po ng Cagayan. And possibly sa pagdaan pa po nito, pagsapit po ng Lunes hanggang Martes, maraming lugar pa dito sa may northern coast of Cagayan, northern coast of Ilocos Norte, hanggang dito sa may western sides ng buong Ilocos region, nasa around minimum of 1, and posibleng tumaas pa po yan, no? Depende dun sa track at sa lakas ng bagyo. At sa mga nagtatanong po kung may kasunod ba itong si Bagyong Nando, base po sa ating latest tropical cyclone potential forecast, meron tayong posibleng mabuo na low pressure area sa labas ng PAR dito po sa may eastern part of Mindanao sa loob ng 6 na araw. Then, ine-expect po natin na papasok ito by, sa mga huling araw po ng Setyembre at ang kikilos po ito by west-northwest. Generally, west-northwest dito po sa may Philippine Sea. Pero kung mapapansin din natin, heading towards northern Luzon pa rin po. No? So, posible pa mabago itong ating potential forecast sa mga future po ng mga issuances po natin. Pero so far, mababa naman po yung chance, kulay dilaw pa, meaning possibly as a low pressure area po yung pagpasok niya ng ating area of responsibility by early October. So yun lamang po yung latest na update natin regarding kay Bagyong Nando. Maraming salamat po. Thank you very much. Ang ating pong duty forecaster at weather specialist po from the Weather Division, Engineer Benison Estareja. At para naman po magbigay ng updates sa mga minomonitor nating dams at iba pang hydrological information, tawagin na po natin from the Hydrometeorology Division, ang ating pong senior weather specialist at flood hydrologist po, si Ms. Rosalie C. Pagulayan. Thank you, Ms. Vivian. So magandang hapon po sa inyong lahat. So just to give you an update po, doon sa mga monitored dams at saka yung mga na-issue po nating mga flood advisories regarding po dito sa weather system that we currently have. So for the dam updates, lahat po ng datos na sasabihin ko po ay taken from 8 a.m. elevation. So ito po currently, ang Angat po ay nasa 203.78 meters, so which is 6.22 away from its normal high water level, or yun pong kanyang spilling elevation na 210. Ang Ipo, which is around 6 to 8 kilometers downstream of the Angat Dam, ay nasa 100.74. Meron po siyang pagbaba ng 0.12 meters from its yesterday's elevation. So currently, 0.36 meters siya away from its normal high water level na 101.10. And for La Mesa, it's 79.19. So it's currently 0.96 meters away from its overflow elevation na 80.15. So siguro ipaliwanag ko lang po, parang review na rin po siguro. These two dams here, the Ipo and La Mesa, wala po itong mga flood control components. So ibig sabihin po, once it reached the 101.10 meters, for Ipo at yung La Mesa ay pag na-reach po yung 80.15 meters, lahat po yan ay magpapakawala po ng tubig. In the case of La Mesa, mag-overflow po ito, whereas although gated po ang Ipo, pero ito po ay once na-reach po ang 101.10 ay talagang magbubukas po siya because of that characteristic na wala po siyang flood control component. So ano po ba yung status naman ng Angat Dam? Which is, ito po yung meron. Pwede siyang mag-store ng excess water. No? So for September, so running total po ng kanyang rainfall ay nasa 272.5. So it will require at least approximately 240
millimeters of rainfall para po ma-reach yung 210 meters na spilling elevation. So kung kaya po ni Nando na magbigay po ng ganito po kalaking pag-ulan, ito po ay event rainfall. So kung kaya po niya, ay pwede pong ma-reach yung 210 meters na normal high water ng Angat Dam. And for the other dams, ito po ay cascading dams, ang Buklao, Binga, and San Roque. So these two ay nandoon po sa Benguet at ito pong San Roque ay nandoon po sa San Manuel, Pangasinan. So currently, ang Buklao ay nasa 751.18. So meron po siyang pagbaba na pagtaas na 0.18 rather ng elevation po niya, whereas ang Binga din po ay meron pong nasa 573.83, so meron po siyang pagtaas na 0.32 meters rather. So currently po ay meron po siyang mga open na gates. So ang Buklao po ay meron po siyang isang gate na open which is currently at 0.3 meters yung gate opening niya, at yun naman pong Binga ay one gate din po at 0.3 meters din po. So lahat po ng papakawalan niya na tubig from Ambuklao, sasaluhin ni Binga, and from Binga, sasaluhin ni San Roque, which is currently at 260.98, so around 19.02 meters away from its normal high water na 280 meters. So tignan po natin ano na yung kalalagayan naman ng San Roque, kasi lahat po yan ay sasaluhin ni San Roque. So siguro ang magiging focus natin is the San Roque Dam. So ito na po, no, currently, ang running total po ng kanyang rainfall ay nasa 270.2. So with the current na discharges from Buklao and Binga, so it will require only 190 millimeters of pag-ulan, approximately 190 millimeters of pag-ulan to reach the 280 meters na normal high water. So considering na meron na pong additional na inflow na galing po dito sa Binga Dam. And because of that, meron po tayong hydrological situationer that was issued for Agno River. Siguro tatanungin nyo bakit Agno River, samantalang nanggagaling po siya dito sa CAR, dito po sa Benguet. Ano? So if we're looking at the river basin approach, ito po yung buong basin ng Agno, kung saan ang headwaters po niya ay ito pong nanggagaling po dito sa Ambuklao at Binga. Dito po siya sa Benguet nanggagaling. Then it will flow downwards dito po sa Pangasinan area. So kaya po, ito po yung lagi nating ini-issue. Kahit po medyo mataas si Binga ang Buklao, pero minsan kasi may mga activities po kasi downstream of ang Buklao and Binga. Kaya po nag-i-issue po tayo ng ganito. So we are advising all our LDRRMOs to still take the necessary precautionary measures. So ito po ay ma-upgrade po ito. Magkakaroon na rin po tayo ng advisory flood bulletin for Agno River Basin once na meron na pong mga significant na pag-ulan dito po sa ating pong watershed po ng Agno River Basin. And going to Pantabangan and Magat. So ang Pantabangan po ay nasa Nueva Ecija. So it's at 210.08. So meron po siya, away from its normal high water is 8.42 meters. Whereas yung Magat po ay nasa 183.72, 6.22 meters away from its 190 meters normal high water level. So currently po ay meron po siyang isang gate na bukas at 0.5 meters. Whereas for Kaliraya, nasa 287.09. So, meron po siyang pagbaba na 0.11 meters. So, tignan po natin, ano po yung kalalagayan nitong mga dams na to. No? So, currently, ang running total po ng pag-ulan within the watershed of Pantabangan is nasa 348.4. So, it will require approximately 120 millimeters na pag-ulan to reach the 218.5 meters na normal high water. So ito po ay medyo malaki po ang watershed, ay maliit ang watershed nitong Pantabangan pero malaki po yung kanyang dam. Yung kanya pong reservoir, yung catch, parang pang-catch po niya ng tubig, ano? So medyo malaki. Pero considering na we will be expecting na malalakas na pag-ulan in the next coming days, ay ito po, closely monitoring tayo sa lahat po ng ating mga dams.
And for the Magat Dam, so ito po ay medyo sensitive. Kung titignan po natin yung mapa kanina, so ang Magat Dam naman po ay baliktad. Malaki po yung kanyang watershed pero maliit po yung kanyang reservoir. So currently, ang running total po niya as of yesterday po itong datos na to. So nasa 226.26. So to reach the 190 meters na spilling elevation, it will require only 45 millimeters na pag-ulan. So actually, this dam started its spilling operation noong September 4. Kasi kung hindi po nila gagawin yon ay maaari pong ma-reach talaga yung 190. So ito po ay controlled release para lang po ma-taper off yung pag-reach niya doon sa normal high water level. So ito po yung kanyang mga, chronology po ito ng kanyang spilling operation. So there was a time that it reached 5 meters. So currently, ngayon po ay nasa 1 gate open with 0.5 meters na na gate opening. And because of that also, meron po tayong situationer for Magat River. So ito po ay ini-issue natin specifically dito po sa Magat River, which is directly affected by the releases from Magat Dam. So mag-iiba po mag-change po lahat ng mga gate operation once meron pong mga significant na pag-ulan dito po sa ating pong mga reservoirs, which is yun po yung ginagawa ni Pag-asa. That's how we coordinate with the dam offices. We provide them with the meteorological condition, especially yung forecast rainfall, which they will use to decide to run the inflow forecasting model and to decide kung yung mga gate openings po nila. So currently, ito po yung atin pong situationer for Magat River, and similarly, paano ba ibalik? Okay. Siguro unahin ko po muna yung Cagayan. Ito po, ang Cagayan River Basin naman din po, ay meron din po siyang flood bulletin na na-issue kung saan nandito po yung status from upstream, upper Cagayan, midstream, at saka lower Cagayan. So ano po yung kalalagayan nila pagdating po doon sa mga flooding scenarios. So nandito po, ito yung trend, ito po yung mga situation and likely to be affected dito pong pagtaas ng ating pong mga ilog. So ito po highlighted dito sa atin pong flood bulletin. So currently ay naka-close po yung atin pong general flood advisories, pero ngayon po ay as mentioned by ng atin pong meteorologists, so magkakaroon na po ng enhancement ng southwest monsoon and yung mga significant na pag-ulan. So ito po ay magkakaroon po ng pagbabago later on. So magbubukas po tayo ng mga general flood advisories, which are all readily available sa atin pong Pag-asa website. So you can browse our Pag-asa website to highlight, para makita po ninyo, ito pong mga i-issue nating flood advisories later on. So with that, salamat po sa inyong pakikinig. Thank you very much, Ms. Rosalie Pagulayan, ng ating pong Senior Weather Specialist mula po sa Hydromet Division. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa pangalawang bahagi ng ating press conference. Pero bago po yan, allow me to acknowledge po yung ating mga media partners na nandirito po ngayon. So acknowledge po natin ang IBC, DZMM, BNC, UNTV, Manila Standard, People's Balita, Hulika Diario, ABS-CBN, GMA, DZBB, and Rappler. And of course, andito pa rin po ang ating mga key officials headed by Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel T. Servando. We also have Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Roy Badilla, Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villafuerte II. We also have the Chief of the Weather Division, Engineer Juanito S. Galang. We also have the Officer in Charge of the Hydrometeorology Division, Engineer Oscar Cruz. And among the audience po, andyan po, literally nasa likod po ng camera, we have Deputy Administrator for Admin and Engineering Services, Ms. Shirley J. David. We also have the Chief of the Climate and Agrometeorology Division, Ms. Telma A. Cinco. We also have the Officer in Charge of the Research and Development and Training Division, Mr. Michael S. Bala. And now we are ready to accommodate PDB4, and PTB4, andito po ang ating kasamahan mula po sa PDB4. Alright, so we are ready to accommodate questions po. So if you have questions,
please approach the microphone. Thank you. Hello po, good afternoon, Noel po ng PTV4. Sir, ilang percent yung chance na mag-signal number 5 siya sa Monday at ano yung mga tinitingnan yung basis na mag-signal number 5 siya? Thank you. Hello, magandang hapon sa atin lahat. So, yung chance na mag-raise tayo ng tropical cyclone wind signal number 5 ay medyo mataas na. And then, ang binabasehan natin dito, yung ating initial analysis kaninang alas 8 ng umaga, and then yung mga pumapasok pa na data, plus yung mga ginagamit nating ibang tools, gaya ng mga numerical weather prediction, yun yung mga ginagamit nating batayan para makapaglabas ng information na mas maaga. Maraming pong salamat, Engineer Juanito S. Galang. Okay. Sige. Sir Ariel Rojas from ABS-CBN po. Good afternoon po. Kanina pinakita na ni Sir Benny yung mga lugar kung saan pwedeng itaas yung wind signal, saan mga lugar pwedeng makaranas ng malalakas na ulan from both the Bagyo and the Habagat. Sa Sunday po kasi may malaking rally all over the country. Meron po ba tayong specific forecast in terms of the amount of rainfall para malaman kung saan yung mga magiging maulan and kung gaano, ano ba ibig sabihin ng significant rainfall, moderate to heavy ba yan, abot ba yan ng torrential rains, lalo sa Sunday po. And also sa pagdaan po ng bagyo doon sa extreme northern Luzon. Okay. Thank you, Ariel. Bali sa araw ng linggo, kung saan meron tayong mga malawakang rally over Metro Manila, we're expecting sa morning, mostly cloudy skies na at meron mga light to moderate rains. Then sa dakong hapon, yun yung time kung saan mas maraming lugar na dito sa Western Luzon yung magkakaroon ng epekto ng habagat. Itong Metro Manila, yung mga nearby areas such as Cavite, Bulacan, Zambales, Bataan, down to Batangas hanggang sa may Mimaropa, meron tayong mga moderate to at times heavy rains. Posibleng magtagal yan hanggang sa araw ng Monday. Actually, posibleng mas lumakas pa sa araw ng Monday kasi yun yung araw kung saan papalapit na talaga sa kalupaan ng extreme northern Luzon. Yung meaning ng significant rainfall. Yung basihan namin for putting this map is yung kapag sa advisory, yung minimum of 50 millimeters na dami ng ulan, ito yung mga lugar na yun. Minimum of 50, meaning posible pang umakyat into beyond 100 and 200 millimeters. And tulad ng nabanggit ko kanina, yung path ng bagyo, kung yun ang pagbabasihan natin, is possible nga na mag more than 200 dito. So yung during the passage of Nando, meron tayong possible na heavy to intense na pag-ulan, at times torrential, hindi po natin nirule out yan. And then generally, in some areas of northern Luzon, meron tayong mga moderate to heavy rains, maging dito rin sa western section ng central and southern Luzon, and that includes Metro Manila. Sir, follow-up lang dun sa torrential rain. Yung 200 millimeters of rain, ano pong katulad nan, katumbas, na naranasan na natin? Yung 200 na maximum. Hindi po kasi siya ma-describe yung 200 millimeters, yun po ay hindi siya descriptive, Parang depende po yan talaga sa dami ng ulan. 200 millimeters po is parang equivalent sa 200 liters of rainwater per square meter. So, regardless po kung ang ulan natin ay iba-iba po kasi ang pattern ng ulan Meron kasi parang isang malaking buhos na ulan for a short period of time. Posibleng umabot po yan agad sa more than 100 millimeters. Tapos merong mga ulan na kapag during habagat, occasional or paminsan-minsan yung malalakas na ulan. So yung pattern for Central and Southern Luzon, parang occasional yung ulan. Pero dito sa may parting Northern Luzon, yung pag-ulan is during the passage talaga of Nando, magkakaroon ng malakas na ulan. Yeah, sir, I'm asking because of the effect na magiging flood siya. So, ano yung dami na magiging flood? Yung ba yung nakikita natin na parang zero visibility, yung naranasan natin in the past weeks? Ganun po ba yung inaasahan?
Bali yung 50 to 100 millimeters po kasi yun yung basis natin for possible flooding in low-lying areas. May mga isolated cases of landslides pag 50 to 100 millimeters. Yung tinutukoy po ninyo na 200 millimeters or more, widespread flooding na po ang involved dyan. So hindi lang yung mga bahain na lugar ang posibleng magkaroon ng pagbaha. And yung mga malapit din po sa ilog, posibleng umapaw din yung mga kailugan po natin at mataas din yung chance po na nagkakaroon tayo ng pagguho ng lupa. One last, sir. Because the cyclone is nabubuo sa waters, sa dagat, i-clarify lang po natin na mas magiging malakas siya. Dahil nasa dagat siya. Yes. Definitely, kapag mainit ang karagatan, yun yung nagpo-fuel para mas lumakas pa yung isang bagyo. Okay, lamok. Okay, sir. Thank you. Idagdag ko lang tungkol sa pagbaha. Hindi lamang ang pag-ulan ang ating bantayan, but may tinatawag tayong coastal flooding dahil dulot ng daluyong na tinatawag namin, storm surge. Kaya yung mga areas na malapit sa mga dalampasigan, lalong-lalo na sa mga lugar na direktang tatmaan ng bagyo. Kanina pinakita initially ang maaring magkaroon ng malakas o mataas na storm surge, mga dalampasigan ng Cagayan. But kapag lumalapit pa itong bagyong Nando, ay tangina, maaring mga dalampasigan sa Ilocos Norte, Ilocos Region, no? Ilocos Sur. So ito rin yung dapat ang ating mga kababayan ay maging maingat. Alright, maraming salamat, Dr. Nathaniel Servando and Engineer Benson Estareja. Sir, magandang hapon for Manila Standard po. Is it possible, based on your forecast, is it possible that by Sunday, magkaroon po tayo ng tropical cyclone wind signal in Metro Manila? Hello, magandang hapon. So, ang basihan po natin ng wind signal depende sa size din nitong bagyo. So, kung ibabase natin sa initial size niya ngayon na around 400 kilometer radius from the center, kung hindi magbago, let's say hindi siya magbago, kung hindi magbago yung size pero magbago yung track niya, dapat mag-landfall siya dito sa Santa Ana, Cagayan para po magkaroon ng wind signal dito sa Metro Manila by Sunday. Thank you, sir. Yun po. Thank you, Engineer John Galang. At, okay, yes, bro. Eugene from IBC. Gusto ko lang din i-emphasize yung question regarding doon sa saan natin yung 200 millimeter na rainfall na mararanasan sa Northern Cagayan, to what previous typhoon natin siya mako-compare? Kasi hindi naman namin siya pwedeng sabihin na 200, baka hindi siya magets ng mga manonood. So gusto namin malaman to what typhoon namin siya mako-compare. Ang 200 millimeters of rain, minimum lang yun, lalong-lalo na sa mga lugar na talagang direktang tatamaan ng bagyo. No? Kung ating matandaan, ang storm lang ang Ondoy, no? But umabot ng 450 millimeters of rain in 24 hours. So, alam naman natin kung ano ang naging impact ng Ondoy, no? But anyway, ang Ondoy is Metro Manila, and then ang itong Nando ay Northern Luzon. But ang impact naman ng malakas na pag-ulan depende sa topography, no? Of course sa mga low-lying areas. Ito yung dapat nating titingnan din. So minimum po yung 200 and it could raise same as Ondoy na umabot ng 400. Possible. Yung mga areas po na, kasi yung paulan, hindi naman niya na pantay-pantay talaga. May mga areas na makaka-receive talaga ng malalakas na paulan. So, may mga areas na pwedeng lumampas pa ng 200 millimeter per hour in a 24-hour period.
So 200 minimum or maximum po yung 200 na sinabi niyo po? Ang binanggit po natin kanina Sa during Cagayan. presentation ni Sir Benny ay around 50 millimeters minimum and then pataas yun, aabot ng lampas pa ng 200 millimeters. Okay. Within 24-hour period po yun. Sige, thank you po. Maraming salamat po. At may katanungan po ba dito? Ay, yes. Yes po, Sir Ariel. Balikan ko lang din po yung ibang hazards, no? Kasi sa nabanggit niyo yung wind signal number 5, baka pwede niyo pong i-emphasize kung anong i-expect. Kasi di ba in the past, sa bulletin so sinasabi yung mga life-threatening conditions, baka kasi masyado nakafocus tayo sa ulan. Of course, kasama yung ulan sa hazards, but baka pwedeng i-emphasize din yung impacts po ng grabing hangin. So regarding sa storm surge po, ito po yung mga coastal areas ng Cagayan. Ito po yung mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Bugay, Apari, Abulog, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, Ballesteros, Santa Teresita, Santa Mercedes, at yung mga coastal areas ng Calayan. Dito naman po sa parte ng Ilocos Norte, yung mga coastal areas ng Pagudpud, Bangi, Burgos, at Pasukin, ingat po tayo sa posibleng storm surge. At yung probinsya ng Batanes, nag-ingat din po tayo. Dagdag ko rin sa lakas ng hangin na signal number 5, talagang napakataas ng alon at lubhang mapanganib sa mga, kahit na sa lahat ng mga sasakyang pandagat at kailangan talaga completely suspended, no, yung paglalayag, no, lalong-lalo sa mga areas na may storm wind signal with higher storm wind signal from 3, 4, and 5. Alright, maraming salamat, Dr. Servando and Engineer Galang. Yes, sir. Hi, Rafi Tima po from GMA7. Ngayon at pa posible maging at magkaroon ng signal number 5. Gaano po kabilis na magkaroon ng baha? And this is in relation to the speed of evacuation. Kapag nagpatawag na po ng evacuation yung LGU, dapat mag-heed ka agad yung mga tao at hindi na sila maghintay. Since medyo ini-expect natin na malakas yung ulan. Ano pong pwede niyong panawagan? Sino pong maaring sumagot sa kanilang katanungan? Si Sir Oka po. Yung tungkol sa pagbaha, no? Ang higit na nakakaalam, no, nung mga lugar na yan, yung mga disaster officers based on experience, ano. Sa ngayon napakalayo pa ng bagyong Nando, no. Pero mag-expect tayo na dadaan yan sa tip ng Northern Luzon in the next few days, ano. So may mga identified areas, may mga tinatawag tayong flood hazard maps, no, na naibigay na rin ng gobyerno doon sa mga local disaster officers, ano. So kung matatandaan nyo, nagkakaroon naman tayo ng mga IEC sa lugar na yan at sinasabi natin ang nature ng klase ng pagbaha sa kanilang area. At yun ay nakakatulong, yung mga impormasyon na yun, sa mga local disaster officer sa kanilang localized warnings, no? At saka sa mga preparatory stage nila sa kanilang mga evacuation plans. You know? So automatic na po yan. Coordinated naman tayo sa local government, lalo na kung meron na tayong mga warnings na ganyan, sila po ay naghahanda na. Dahil kabisado na nila yung area kung gaano kabilis yung pagbaha sa mga ilog at mga tabing dagat. Ano? So yan po ay coordinated naman. May dagdag lang konti. Sir, yes, Sir Doy. Yes, sir. Siguro nagfo-focus lang tayo masyado sa sa sentro ng bagyo. Kung titingnan natin yung presentation kanina ni Engineer Stareha, 400 kilometers po yung radius nito. Ang ibig sabihin, magkakaroon na po ng mga epekto, mga pag-uulan, mga malalakas na pag-uulan, wala sa sentro, nandoon 400 away from the center. So, ang in-emphasize lang natin dito is, wag nating antayin na dumaan yung sentro or lumapit yung sentro sa ating locality. Sa ngayon pa lang na nakikita na natin na doon papunta yung bagyo, maghanda na po tayo. So doon sa mga pagbabaha, makikita natin yung Magat Dam. Ang Magat Dam ngayon ay nag-i-spill na.
So kung titingnan natin yung Magat Dam, yung distance niya from the center, maapektuhan talaga siya. So magdadagdag po ng tubig ulan doon sa Magat at malamang mag-i-spill din ng medyo malaking tubig yung Magat Dam na makakaapekto dito sa Cagayan River Basin. Thank you. In relation to that po, since nandito tayo para magbigay ng babala, ano pong panawagan natin sa mga nakatira malapit sa mga ilog, particularly sa mga malapit sa mga may mga flood control projects? Kahit na meron silang flood control projects sa area, ano panawagan natin? Ang DOST Pag-asa po ay nag-i-issue ng mga flood bulletins or flood warnings before magkaroon ng baha. So yung ang kausap namin dito lagi ay yung mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Sila po yung nagpapalaganap ng ng mga kasama of course ang media ng ating mga warnings papunta doon sa mga barangays. So alam naman po nila kasi kadalasan mayroon naman tayo mga IECs, mayroon tayo mga flood drills. So alam na po nila kung halimbawa nagkakaroon ng mga flood threats, yung kanilang mga locality ay mayroon na silang mga parang protocol kung saan sila pupunta na hindi apektado ng baha or kung halimbawa yung way nila papunta sa kanilang mga evacuation center ay apektado ng baha, dapat lumikas sila na mas maaga. If I may add siguro, in terms of preparation, continuous yung collaboration natin. In close coordination tayo dito sa OCD, sa NDRRMC. So halos daily nagbibigay tayo ng updated information sa kanila para makatulong sa paghahanda lalo na dito sa mga lugar dito sa extreme northern Luzon. Maraming salamat po. Idagdag ko rin na na-mention kanina na aside from Magat, ito rin yung San Roque Dam na nasa Luzon na posibleng mapiktuhan ng mga pag-uulan dahil sa passage nitong Nando. Kami po ay closely coordinating with the dam operators para kung ano man ang mga action like pag-release ng tubig ay well coordinated. More importantly ay informed ang affected community. Ang DOST Pag-asa ay tumutulong sa pagbigay ng hydrological information sa mga communities na posibleng mapiktuhan once na mag-release ang dam like Magat ng tubig. Right, maraming salamat po. Ang may karadagang impormasyon po si Dr. Marby Laferte. Just also to add siguro po kanina yung katanungan kung ano yung katulad na bagyo na maaaring magdulot ng about 200 millimeters na ulan base dun sa forecast natin. Ito yung si Typhoon Marce. I think it happened November 2024 na kung saan yung kanyang track ay roughly doon din dumaan po sa base doon sa forecast track natin sa Northern Luzon. And itong si Marce actually ay typhoon yung kanyang category at that time nang dumaan dito sa gawing Northern Luzon, and it also brought a significant amount of rainfall. So siguro I think fresh pa ito sa memories ng ating mga kababayan dito sa gawing Northern Luzon, particularly sa Cagayan and nearby areas, ganun din sa Ilocos Norte. And of course, aware ang mga kababayan natin doon kung saan yung mga malalapit, yung communities nandoon sa mismong dinadaanan ng ilog. Wag na po nating hintayin na tumaas pa na kaagad yung ilog bago tayo or abutin na tayo ng baha bago pa tayo lumikas. So that's why kami po ay nagbibigay ng forecast na rainfall upang nang sa ganon ay mas maaga pa ay ma-inform na rin po natin kung kinakailangang lumikas ay nandun po yung mas maagang action po natin. And of course, as mentioned earlier, tayo po ay in close coordination with Office of the Civil Defense, ganun din po sa mga local DRR offices, na kung saan sila po yung nagmo-monitor naman at nagpapaabot ng mga karagdagang impormasyon doon mismo sa communities. Yun po, maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Marby Laferte. Okay, yes, sir. Ariel Ross po ulit. 2 questions, sir. Una po siguro kasi kanina pa nababanggit po yung flood control projects. Pag meron po bang mga flood control projects, meron din po bang participation ang Pag-asa in terms siguro of consultation na ginagawa ng DPWH? Since kayo po yung may
monitoring ng mga watersheds and river basins? Thank you for the question. Ang DOST Pag-asa po ay nagpo-provide lang ng data sa rainfall halimbawa at saka mga water level. Itong data na to ay siyang basihan nila para sa kanilang mga design. Okay po. Thank you, Sir Roy. And yung isa pa pong question, naglabas na po ang ang CAD ng La Nina alert dahil 70% na yung chance na magka-La Nina ng last quarter ng taon. Last year po, meron tayong La Nina-like condition. Yung warmer, yung mas mainit na bahagi ng karagatan ay nasa silangan natin. Would it be possible din po ba na sa paparating na La Nina ay pwede kayang mangyari yung nangyari last year na may successive na malalakas na bagyo dahil nga malapit sa Pilipinas yung mainit na tubig ng Pasipiko? Maraming salamat po sa katanungan, Sir Ariel. Tama po kayo na last year, last quarter ay naka-experience tayo ng short-lived La Nina-like condition na kung saan ay cooler yung sea surface temperature doon sa Central Equatorial Pacific. Subalit dito po sa karagatan malapit sa atin ay mataas yung temperatura. At ito nga po yung nagiging parang breeding ground po ng mga tropical cyclones dahil nga kailangan nila ng mainit na sea surface temperature upang patuloy na mag-develop into tropical cyclone. Currently po sa forecast natin for the month of September, actually ang forecast natin is 2 hanggang 4 na bagyo, and sa kasalukuyan nga po ay nakaka-4 na bagyo na po tayo, and then base dun sa TC threat forecast, potential forecast ay may inaasahan pa tayo na maaaring isa, although currently nasa low likelihood pa naman siya. But again, hindi po natin sinasantabi yung possibilities ng 6 na sunod-sunod na tropical cyclones. Currently, nakaka-4 na tayo. And then for October, inaasahan pa natin about 2 to 4 din. So roughly, wag naman sana na halos katulad noon, na in just a span of 1 month ay meron tayong 6 na sunod-sunod. We are hoping na sana ay hindi naman ganon yung maranasan natin for this year. Pero may possibility po, sir? Hindi po natin inaalis yung possibility na yon. Given that ang condition natin, until at least first quarter of the year, ay mataas yung chance na nasa cooler phase pa rin yung ating ENSO sa Nino 3.4. So roughly, yung ganong condition po ay inaasahan natin for this year. Thank you, sir. Yes, ma'am. Hi, good afternoon po. Acor po from Rappler. Sir, balikan ko lang po yung sa Sunday. So nabanggit niyo po light to moderate rain or cloudy skies pa lang po sa umaga dito sa Metro Manila. But for hapon onwards po or like paggabi, kasi po yung rally sa People Power Monument, mga 2 p.m. siya. Do we expect po ba na sobrang lakas na ng ulan or babahain na po yung mga magrarally po kung habang nandun sila or pagpauwi sila? Bali, typical naman po sa Metro Manila, mas madalas talaga yung mga pag-ulan po at mga thunderstorms sa hapon at saka po sa gabi. So nandun yung chance na nagmo-moderate to at times heavy rains tayo pagsapit po ng Sunday kasi i-consider na rin natin yung paglapit talaga ng bagyo plus the enhancement of the southwest monsoon. Posible pa po yung magtagal hanggang sa araw po ng Lunes. So yung chance talaga ng mga flooding dun sa mga low-lying areas mataas po talaga. And then, follow-up lang po. Purely habagat po ba yung ulan dito sa Metro Manila or posibleng mahagip na rin tayo ng outer rain bands if ever ni Nando? Based dun sa latest track natin, maliit pa yung chance na magkaroon ng wind signal at mahagip ang Metro Manila ng bagyong Nando. Sa ngayon, most likely talaga is habagat yung magiging effect. Thank you. Maraming salamat po. At pasadahan ko lang po itong ilang katanungan po sa Facebook page po. So, pagsamahin ko na po, medyo related po yung 2 katanungan. Mula po kay Maricel Sabina, ang Bicol region po, kasama po ba sa magkakaroon ng signal? At kay Justin Christopher Bale Espordas, ano po ang effects ng Tropical Cyclone Nando sa Bicol region? From the Weather Division, yes sir. Bali po yung forecast natin by tomorrow over Bicol region, cloudy skies, tapos meron din mga kalat-kalat, mga light to moderate rains. Tapos yung chance po na magkaroon ng wind signal over Bicol region,
kung pagbabasihan po natin yung latest track, pinakamalapit kasi dun sa path ng Bagyong Nando, itong northern part of Catanduanes. So hindi natin nirule out na magtataas tayo ng wind signal number 1, but based dun sa ating latest track, maliit naman ang chance ngayon. Pero may pag-ulan. Alright, isa pa pong katanungan mula po kay Raymart Ramirez regarding po kay Typhoon Nando, Tropical Cyclone Nando. Yung truck po ay expected ang landfall over the Calayan Island. Is there a chance na mas asahan pa ang pagbaba nitong si Nando at maglandfall sa northern tip of Cagayan? Again, kung i-consider po natin yung current na track at yung mga previous tracks, mas naglilin talaga towards dito sa may Batanes and Babuyan group of islands. So, yung tanong is, posibleng mas bumaba pa? Yes, nandun pa rin tayo dun sa tinatawag na cone of probability na posibleng yung sentro niya mas bumaba at maglandfall dito sa may northern tip ng Cagayan at pwede rin namang mas tumaas ng bahagya at mas maglandfall naman dun sa may Batanes group of islands. So lagi lamang pong tumutok sa ating updates. Maraming salamat, Sir Benny. At I think wala na pong mga katanungan. At alright, para po magbigay ng closing statement and formally close this press conference, we call on the Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Roy A. Badilla. Thank you, Vivian, and magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una, ang DOST Pag-asa po ay nais magpasalamat sa inyo sa ating mga media partners na nandito ngayon sa media room ng DOST Pag-asa at saka sa mga nasa online, yung mga nasa Facebook na nakatutok sa atin sa ginagawa nating press conference. Maraming salamat po sa tulong niyo sa DOST Pag-asa sa pagpapalaganap po ng ating mga warnings, sa ating mga informations, whether sa flood, sa climate. Maraming salamat po. Sa ating mga kababayan, kung maaari po sana ay sumunod sa mga instructions or yung mga abiso na nanggagaling sa ating mga local government units, sa ating mga National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa mga local na NDRMCs, para pong maiwasan ang anumang sakuna na maaaring mangyari. So narinig na po natin kanina yung mga warnings, yung mga posibleng daanan ng bagyo. So kung maaari po sana magplano tayo in advance para hindi po maapektuhan ang ating mga daily activities. Yun lang po at maraming salamat. Marami pong salamat, Engineer Roy Badilla. Alright po, so that concludes our press conference for today. Manatili po tayong nakatutok sa mga updates mula po sa DOST Pag-asa. Muli po, maraming salamat at isang mapagpalang araw po sa ating lahat.